Sa isang sulok ng abalang kalye sa Dasmariñas City, sa ilalim ng nagbabagang sikat ng araw nakaupo si Goyo, isang matanda at masipag na tindero ng gulay. Sa tabi niya, abala sa pag-aayos ng mga sariwang talong, sitaw at ampalaya ang kanyang apo na si Cardo. 12 taong gulang pa lamang si Cardo, ngunit ang kanyang mga mata ay nagtataglay na ng lalim na nakakakita na ng maraming pagsubok sa buhay. Ang kanilang munting pwesto ay gawa lamang sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero, sapat lang para masilungan sila mula sa init at ulan. "Lolo, tignan mo po! Ang ganda ng mga kamatis ngayon!" sabi ni Cardo habang maingat na pinupunasan ng isang bilog na kamatis. "Parang gusto ko na pong kainin lahat." Napangiti si Mang Goyo. "Huwag kang mag-alala, apo. Pagkatapos nating makabenta na marami, makakabili tayo ng bigas at makakapagluto tayo ng masarap na tinola. Ilalagay natin lahat ng gulay na gusto mo." "Talaga po?" Lumiwanag ang mukha ni Cardo. "Sana po marami tayong mabenta ngayon. Malapit na po kasing maubos ang pambili natin ng gamot ni nanay." Ang nanay ni Cardo ay matagal nang may sakit sa baga at ang pagtitinda ng gulay ang tanging pinagkukunan nila ng panggastos sa gamot at pang-araw-araw ng pangangailangan. Sa kabila ng kahirapan, hindi nawawala ang ningning sa mga mata ni Cardo na puno ng pag-asa at determinasyon. Tanghali na at kaunti pa rin ang kanilang benta. Nagsimulang manghina ang loob ni Cardo. "Lolo, bakit po kayo walang bumibili? Ang init-init pa naman po." "Ganyan talaga ang buhay, apo," sagot ni Mang Goyo habang tumitingin sa kabilang kalsada. "Minsan mainit, minsan maulan. Pero ang importante, hindi tayo sumusuko. Darating din ang tamang oras para sa atin." Maya-maya, isang magkarang sasakyan ang huminto sa tapat ng kanilang pwesto. Bumaba mula rito ang isang lalaki na kasuot ng mamahaling polo shirt, may edad na at may hawak na itim na letter bag. Nakangiti ito habang papalapit sa kanila. "Magandang tanghali po," bati ng lalaki. "May sariwa ba kayong gulay dyan? Kailangan ko para sa hapunan ko mamaya." "Opo sir, lahat po sariwa. Galing pa po sa probinsya." Sagot ni Cardo, agad na tumayo at ipinakita ang kanilang mga paninda. "Ano pong hanap niyo, sir?" Mukhang masarap lahat," sabi ng lalaki habang tinitingnan ang mga gulay. "Bigyan mo ko ng 1 kilo ng talong, kalahating kilo ng sitaw at 1 bungkos ng kangkong. Tsaka 1 kilo ng kamatis." Mabilis sa kumuha ng plastic si Cardo at sinimulang ilagay ang mga gulay. Habang naglalagay, napansin niya ang itim na bag na nakasabit sa balikat ng lalaki. Mukha itong mabigat at puno. "Ito na po, sir," sabi ni Cardo. Inabot ang plastic na puno ng gulay. "Aabot po lahat sa 250 pesos. Inabot ng lalaki ang 1,000 piso. "Sige, keep the change na lang. Salamat sa sariwang gulay." Nagulat si Cardo. "Naku sir, sobra po ito. 750 pong sukli nyo." Ngumiti ang lalaki. "Okay lang, Totoy. Nakita ko ang sipag mo. Gamitin mo yan para makatulong sa pamilya mo." Nagningning ang mga mata ni Cardo. "Maraming salamat po sir. Napakabait niyo po." "Walang anuman," sagot ng lalaki at mabilis itong sumakay sa kanyang sasakyan. Ngunit bago pa man ito umandar, nahulog mula sa balikat nito ang itim na letter bag. Hindi niya napansin. "Sir! Sir! Nahulog po ang bag niyo!" sigaw ni Cardo, ngunit mabilis na humarurot ang sasakyan. "Cardo, bilisan mo! Habulin mo!" sigaw ni Mang Goyo. Agad na tumakbo si Cardo, bitbit pa rin ang 750 pesos sa sukli. "Sir! Sandali po! Sir!" Tumakbo siya ng buong lakas, pero ang sasakyan ay mabilisan na wala sa paningin niya sa kanto ng kalsada. Hingal si Cardo at napagdesisyonan na bumalik sa pwesto at bumagsak sa upuan at bigo. "Hindi ko po naabutan, Lolo," sabi ni Cardo, halos maiyak. "Ang bilis po ng sasakyan niya." Napabuntong hininga si Mang Goyo.
Hayaan mo na, apo. Siguro hindi nga talaga napansin. Ano ba yung nahulog? Kinuha ni Cardo ang itim na bag. Mabigat ito. Hindi ko po alam, Lolo. Mukhang importante po. Dahil sa matinding kuryosidad, dahan-dahan itong binuksan ni Cardo at nang makita niya ang laman, nalaki ang kanyang mga mata. Lolo! Lolo! Pera po! Puno po ng pera! Halos pasigaw na sabi ni Cardo. Ang boses ay nagninginig sa gulat. Nagmadali si Manggoyo na lumapit at sumilip sa loob ng bag. Nakita niya ang makakapal na bigkis ng salapi at nakatali ng goma. Marami iyon. Naku po, Cardo. Napakalaking halaga nito. Bulong ni Manggoyo, ang mukha ay namutla. Hindi to sa atin. Kailangan natin itong isauli. Pero Lolo, hindi ko po naabutan. Wala na po siya. Sabi ni Cardo habang ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Ang halaga ng perang nasa loob ay higit pa sa kaya nilang kitain sa loob ng ilang taon. Kailangan nating umuwi agad at pag-usapan ito sa nanay mo. Sabi ni Manggoyo. Hindi tayo pwede magtagal dito na hawak ang ganito kalaking pera. Agad silang nagligpit ng paninda at nagmadaling umuwi. Ang kanilang bahay ay isang maliit na barong-baro na gawa sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy. Halos gumuho na sa bawat malakas na hangin. Sa loob, nakahiga sa banig ang nanay ni Cardo na si Aling Berta na may ubo. Nanay! Nanay! Tawag ni Cardo, halos hindi makahinga sa pagmamadali. May sasabihin po ako sa inyo ni Lolo. Nagulat si Aling Berta sa pagdating nila. Bakit? Anong nangyari? Bakit ang aga niyo umuwi? Inalapag ni Cardo ang bag sa sahig. Nanay, may nahulog po sa pumili ng gulay kanina. Puno po ng pera. Kinuwento ni Manggoyo ang lahat mula sa pagbili ng lalaki hanggang sa pagkahulog ng bag at pagtakbo ni Cardo para habulin ito. Pera? Sabi ni Aling Berta, umupo ng dahan-dahan. Napakalaking halaga niyan. Kailangan nating isauli agad. Hindi sa atin yan. Pero nanay, hindi ko po naabutan yung lalaki. Mabilis po siyang umalis. Paliwanag ni Cardo, ang kanyang mga mata ay nanunuyo. Sinubukan ko pa talagang habulin. Kahit na anak, hindi tayo pwede magmay-ari ng hindi sa atin. Mariing sabi ni Aling Berta. Kahit gaano pa tayo kahirap, hindi tayo magnanakaw. Ang katapatan ang pinakamahalagang kayamanan na maipapamana ko sa iyo. Alam ko po, nanay, sagot ni Cardo at yumuko. Pero ano pong gagawin natin? Hindi naman po natin alam kung saan siya hanapin, napaisip si Aling Berta. Sige, itago muna natin ito. Baka sakaling bumalik siya para hanapin. Pero sa oras na malaman natin kung sino siya, kailangan nating isauli agad. Hindi natin pwede gamitin ang kahit na anong sentimo dyan. Opo, nanay, sagot ni Cardo kahit na sa loob niya ay may bahagi na nag-iisip kung gaano kalaki ang maitutulong ng perang yun sa kanila. Pero mas nangibabaw ang turo ng kanyang ina. Kinabukasan, maaga pa ay nasa pwesto na si Cardo at Manggoyo. Bitbit ni Cardo ang itim na bag, nakatago sa ilalim ng kanilang tindahan. Bawat magarang sasakyan na humihinto, tinitignan niya kung yun ang lalaki. Bawat dumaan, umaasa siyang makita ang pamilyar na muka. Ngunit lumipas ang buong araw at walang lalaking bumalik. Wala pa rin po siya, Lolo. Malungkot na sabi ni Cardo habang papalubog ang araw. Hayaan mo, apo. Baka bukas. Pagpapalakas loob ni Manggoyo. Pangalawang araw, nagpatuloy si Cardo sa pagbabantay. Habang nag-aayos ang paninda, napansin niya ang isang pulis na naglalakad sa kabilang kalsada para bang nagpapatrol. Isang ideya ang pumasok sa isip ni Cardo. Lolo, siguro po dapat natin itong isauli sa pulis? Tanong ni Cardo. Sila pong nakakaalam kung paano hanapin ang may-ari. Mabuting ideya yan, apo. Sabi ni Manggoyo. Sige, lapitan mo. Lumapit si Cardo sa pulis, bitbit ang itim na bag.
Sir, magandang umaga po. Lumingon ang pulis, may kalakihan ng katawan at may mataling na tingin. Oh, ano yan bata? May problema ba? Sir, may nakita po ako na bag na puno ng pera. Nahulog po ito sa isang lalaki na bumili po ng gulay sa amin kahapon. Gusto ko po sanang isauli. Paliwanag ni Cardo sabay inabot ang bag. Nagkunat ng noo ang pulis sa bag. Dahan-dahan niya itong binuksan at nakita ang laman. Nagbago ang ekspresyon ng kanyang muka. Mula sa pagiging seryoso, nagkaroon ng kakaibang tingin sa kanyang mga mata. Isang tingin na para bang hindi maganda. Napakalaking halaga nito, bata. Sabi ng pulis habang hinahawakan ang bag. Sigurado ka bang gusto mo itong isauli? Baka naman gusto mo itong itago na lang. Nagulat si Cardo sa tanong ng pulis. Bakit niya sasabihin yun? Ang tingin ng pulis sa pera ay may masamang balak. Naramdaman ni Cardo ang kaba. Ito ang perang pinagkatiwalaan sa kanya ng kanyang ina na isauli. Hindi niya pwedeng hayaan itong mapunta sa maling kamay. Hindi po, sir. Hindi po sa akin yan. Gusto ko pa itong isauli sa may-ari. Mariing sabi ni Cardo. Ngumisi ang pulis. Sigurado ka ba? Hindi naman siguro malalaman na may-ari kung sino ang nakakita nito. Pwede natin pagkatian, ha? Sa sandaling yun, nagdesisyon si Cardo. Nagkataon pa ng isang pulis doon na dapat ay tulungan siya ay may iba rin na balak. Ayoko po! Sigaw ni Cardo at sa isang mabilis sa galaw, inagaw niya ang bag mula sa kamay ng pulis. Hoy, bata! Bumalik ka dito! Sigaw ng pulis, nagulat sa ginawa ni Cardo. Nagsimulang tumakbo si Cardo na mabilis pitpit ang bag. Ang pulis ay nagalit at hinabol siya. Magnanakaw ka! Ibalik mo yan! Sigaw ng pulis habang tumatakbo. Takot na takot si Cardo. Hindi niya inaasahan na habulin siya ng pulis. Ang tanging na sa isip niya ay ang maprotektahan ang bag at maibalik ito sa tunay na may-ari. Tulungan niyo po ako! Hinahabol po ako ng pulis! Sigaw ni Cardo. Ngunit ang mga tao ay naguguluhan at walang gustong makialam. Habang tumatakbo si Cardo papalapit sa kanila ang isang itim na sasakyan, bumaba mula rito ang isang pamilyar na muka, ang lalaking bumili ng gulay sa kanya. Sir! Kayo po! Sigaw ni Cardo, halos maiyak sa tuwa at pagod. Nagulat ang lalaki na makita si Cardo na tumatakbo at ang pulis sa humahabol sa kanya. Anong nangyayari dito? Tanong ng lalaki, lumapit sa kanila. Sir, ito pong bata. Inagaw ang bag na puno ng pera. Magnanakaw po yan. Sabi ng pulis, halos hingal na hingal. Hindi po, sir. Hindi po ako magnanakaw. Ito po ang bag nyo. Nahulog po sa inyo ng isang araw. Paliwanag ni Cardo, inabot ang bag sa lalaki. Gusto ko po sana isauli sa pulis, pero parang may masamang balak po siya sa pera nyo. Kinuha ng lalaki ang bag at tinignan ang pulis. Totoo ba yan, mamang pulis? Hindi po, sir. Nagsisinungaling po ang batang yan. Gusto niyang nakawid ang pera. Depensa ng pulis. Ngumiti ang lalaki. Sa tingin ko, hindi. Kilala ko ang batang ito. Siya ang nagtitinda ng gulay sa kanto. Pero sir, nakita ko po mismo. Inagaw niya sa akin ang bag. Giit ng pulis. Talaga? Sabi ng lalaki at dahan-dahan niya binuksan ang bag. Kinuha niya ang isang bigkis ng pera at ipinakita sa pulis. Nakakabit sa goma na nakatali sa pera ang isang ID. Ito po ang ID ko, pulis. Sabi ng lalaki. Ito ang patunay na akin ang perang ito. At kung magnanakaw ang batang ito, bakit niya pa ako hahanapin para isauli ang bag? Nanlaki ang mga mata ng pulis. Nakita niya ang ID at ang katotohanan ay totoo na sa kanya. Napahiya siya. Pero sir, bulong ng pulis, hindi makatingin ng diretsyo. Umalis ka na, mamang pulis. Mariing sabi ng lalaki. At salamat sa iyong serbisyo, kahit na medyo nagkamali ka sa paghusga.
Tinalikuran ng pulis ang lalaki at si Cardo at mabilis sa umalis ang muka ay namumula sa kahihiyan. Totoy, salamat. Sabi ng lalaki habang tinitignan si Cardo ng may paghanga. Salamat sa katapatan mo. Wala pong anuman, sir. Sabi ni Cardo na nakahinga na maluwag. Masaya po ako na naisauli ko sa inyo ang bag nyo. Ngumiti ang lalaki. Alam mo, may aaminin ako sa iyo. Sinadya ko talaga na iwan ang bag na ito. Nagulat si Cardo. Po? Sinadya niya po? Oo anak. Sabi ng lalaki. Matagal na kitang pinagmamastan. Nakikita ko ang sipag mo sa pagtitinda ng gulay, ang pagmamahal mo sa lolo at nanay mo. Kaya gusto kong subukan ang katapatan mo. Pinagmamasdan niyo po ako? Tanong ni Cardo na litong-lito. Oo, alam ko kung saan ang bahay niyo. Nakita ko rin ang pagmamadali mo para habulin ako. At nakita ko ang pag-aalinlangan mo kanina sa pulis. Tama ang ginawa mo. Ang puso mo ay malinis. Hindi makapaniwala si Cardo. Ang lahat ng paghihirap niya sa loob ng 2 araw ay isang pagsubok pala. Halika, sabi ng lalaki. Samahan mo ko sa bahay niyo. Gusto kong makausap ang nanay mo. Doon ay pumunta sila patungo sa barong-baro ni Cardo. Pagdating doon, nagulat si Aling Berta at Mang Goyo nang makita ang lalaking kasama si Cardo. Magandang araw po sa inyo. Bati ng lalaki. Ako po si Mr. Wang. Ako po ang may-ari ng bag na ito. Mr. Wang! Sabi ni Aling Berta. Nagulat. Maraming salamat po sa pagbalik. Nako, pasensya na po kung hindi namin agad na isauli. Sinubukan po ni Cardo na habulin kayo pero hindi po niya naabutan. Alam ko po. Sabi ni Mr. Wang sabay ngumiti. At gusto ko po kayong pasalamatan. Napakabuti ng pagpapalaki nyo. Ang katapatan niya ay isang kayamanan na hindi matutumbasan ng anumang halaga ng pera. Kahit po kami ay mahirap, Mr. Wang, itinuturo po namin sa aming mga anak na huwag kailanman magnakaw o maghangad ng hindi sa kanila. Paliwanag ni Aling Berta habang pinupunasan ang kanyang luha. Ang Diyos po ang nakakakita sa lahat. Mas gugustuhin ko pong magutom kaysa kumain ng galing sa masama. Tama po kayo, Aling Berta. Saad ni Mr. Wang. Kaya naman bilang pasasalamat sa katapatan ni Cardo at sa inyong mabuting pagpapalaki, inabot niya ang bag na puno ng pera sa kanila. Ang perang ito ay para sa inyo. Gamitin niyo ito para sa pangangailangan niyo, lalo na sa gamot at sa pag-aaral ni Cardo. Nanlaki ang mga mata ni Cardo, Mang Goyo at Aling Berta. Hindi sila makapaniwala sa kanilang narinig. Ang pera na kanilang pinaghirapan na isauli ay ibinibigay sa kanila. Naku, Mr. Wang, hindi po namin matatanggap ito, sabi ni Aling Berta habang umiiyak na. Napakalaking halaga po nito. Tanggapin niyo po, Aling Berta, sabi ni Mr. Wang. Ito ay bunga ng katapatan ng inyong anak. Karapat-dapat kayo rito. Ito ang aking paraan na pagtulong sa mga taong may malinis sa puso. Niyakap ni Cardo ang kanyang ina habang si Mang Goyo ay napaiyak din sa tuwa. Ang kanilang barong-baro ay napuno ng pasasalamat at biyaya. Maraming salamat po, Mr. Wang, sabi ni Cardo, ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi po namin ito makakalimutan. Buong buhay po namin kayong pasasalamat. Salamat po, Mr. Wang. Ang Diyos na po ang bahala sa inyo, sabi ni Aling Berta. Napakabait niyo po. Mula noon tuluyang nagbago ang buhay ni Cardo at ng kanyang pamilya. Nakabili sila ng gamot para kay Aling Berta, nakapagpatayo ng mas matibay na tahanan at nakapagpatuloy sa pag-aaral si Cardo. Hindi niya kailanman kinalimutan ng aral ng katapatan. Sa bawat hamon ng kanyang kinakaharap, palagi niyang naaalala ang araw na iyon. Ang araw na ang kanyang malinis sa puso ay naging susi sa isang bagong simula. Ang kwento ni Cardo ay patunay na ang katapatan ay may kapalit na pinakadakilang gantimpala.
ang pagkakataong baguhin ang buhay para sa mas mabuti. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!